Sa isang maaliwalas na araw, lumabas at namasyal si Alice at ang kanyang kapatid. Nagbasa ng libro ang ate ni Alice. Siya naman ay walang magawa kaya nainip siya. Habang nag-iisip kung ano ang pwede niyang gawin, isang puting kuneho ang dumaan. Kinakausap ng kuneho ang kanyang sarili. Natigilan si Alice dahil hindi pa siya nakakakita ng nagsasalitang kuneho. Kinuha ng kuneho sa bulsa ang kanyang relo. Ay naku, mahuhuli na ako. Nagmamadali niyang sinabi. Labis na namangha si Alice sa nakita niya, kaya sinundan niya ang kuneho. Pumasok ang kuneho sa butas ng isang punong kahoy at pumasok din si Alice sa butas na yon. Pagdakay, natagpuan niya ang sarili na nahuhulog sa isang balon. Napakalalim ng balon at patuloy, ngunit mabagal siyang nahuhulog. Habang pababa, nakakita siya ng mga larawan, maliliit na damit at istante. Sa wakas ay bumagsak siya sa isang malambot na bagay. Sa harap niya ay may mahabang pasilyo. Bumangon si Alice at nagsimulang maglakad. Sa kahabaan ng pasilyo, maraming nakapinid na pintuan. At nawala ang kuneho. Natakot si Alice na baka hindi siya makalabas doon. Sa sandaling yun, nakita niya ang isang maliit na gintong susi sa mesa na may 3 paa. Kinuha niya ang susi at sinubukang buksan ang lahat ng pinto. Ngunit masyadong maliit ang susi para sa mga pintuan. Malungkot na tumingin siya sa paligid. Nakakita siya ng isang maliit na pinto sa likod ng kurtina. Nang ipasok niya ang susi sa kandado, nabuksan niya agad ang pinto. Tuwang-tuwa si Alice na bumukas ang pinto. Sa kabila ng pintuan ay may napakagandang hardin. Ngunit hindi siya kasya sa pintuan. Hindi makalabas si Alice. Binalikan niya ang mesa. Napansin niya ang isang bote na may nakasulat na, "Inumin mo ako." Kinuha ni Alice ang bote at uminom. Habang umiinom siya, nagsimula siyang lumiit. Nang makuha niya ang sapat na liit, naisip niya na magkakasya na siya sa pintuan. Ngunit nang kukunin niya ang susi, napagtanto niya na napakaliit niya upang maabot ang mesa. Naiyak tuloy siya. Sa sandaling yun, nakita niya ang isang cake sa sahig. May nakasulat sa cake na, "Kainin mo ako." Kaya kumagat si Alice sa cake. Sa sandaling yun, lumaki siya ulit. Ngayon ay makukuha niya ang susi, ngunit napakalaki niya upang makadaan sa pintuan. Masyadong napagod si Alice. Sa kawalang pag-asa ay naiyak na naman siya. Dumaloy ang luha mula sa kanyang mga mata. Nagsimulang bumaha at umabot sa dulo ng pasilyo. Bigla ay nagmamadaling dumaan ang puting kuneho. Tinawag siya ni Alice. "Sir, pakiusap! Sandali lang! Tulungan mo ko!" Ngunit mabilis na nakalayo ang kuneho. Hindi niya napansin si Alice. At habang tumatakbo siya, nalaglag ang guwantes at pamaypay niya. Pinulot ni Alice ang mga ito. At nang gamitin niya ang pamaypay, lumiit na naman siya. Sa sandaling yun, nadula siya at bumagsak sa baha. Inanod si Alice ng baha at marami pang iba't ibang mga hayop ang inanod din ng baha. Nang makarating sila sa baybayin, basa silang lahat. Nakita ulit ni Alice ang kuneho. Akala ng kuneho na si Alice ang kanyang kasambahay at inutusan niya na kunin ang guwantes at pamaypay sa kanyang bahay. Nagpunta si Alice sa bahay ng kuneho sa kagubatan. Pagpasok niya, nakita niya agad ang guwantes at pamaypay. May nakita rin siyang bote sa lamesa. Nilapitan niya ang bote at naisip na kung iinumin ko to, baka bumalik ako sa aking normal na laki. Ininom niyang lahat ang laman ng bote. Lumaki nga siya, pero sobra-sobra naman na hindi na siya makagalaw sa bahay.
Anong gagawin ko ngayon? Paano ako lalabas dito? Samantala, naiinip na ang kuneho at nauubos na ang pasensya niya. Si Alice naman ay kinatakutan ng mga hayop, kaya binato nila ang bahay at binasag ang mga bintana. Ang mga bato na nakapasok sa bahay ay naging maliliit na cake. Nang kainin ni Alice ang cake, nagsimula siyang lumiit at nakalabas siya ng bahay. Ngunit sa kasamaang palad, lumiit naman siya ng husto. Kawawang Alice, sa sobrang liit niya, nawala na siya sa kakahuyan. Nag-isip siya kung ano ang maaari niyang gawin upang makabalik sa kanyang normal na laki. Sa sandaling yun, nakakita siya ng isang tuta sa dakong malayo. Natutuwang tinawag niya ang tuta. Napagtanto niya kung gaano siya kaliit sa paglapit ng tuta. Halos maapakan siya ng mga paa nito. Habang tumatakbo siya, nabangga siya sa isang kabute. May isang asul na uod sa kabute. Tinanong niya ang uod kung ano ang maaari niyang gawin upang makabalik sa kanyang normal na laki. Matalinong sumagot ang uod. Ang isang gilid ng kabute na aking kinatatayuan ay magpapalaki sa iyo at ang kabilang panig ay magpapaliit naman sa iyo. Kumuha si Alice ng maliit na piraso mula sa kabute at sinubo niya ito. At lumaki siya ng sobra-sobra. Hindi na niya makita ang mga paa niya. Upang lumiit siya sa kanyang normal na laki, pumitas siya mula sa kabilang panig ng kabute. Sa pamamagitan ng pagkain mula sa magkabilang panig ng kabute, nagawa niyang bumalik sa kanyang tamang laki. Kumuha siya ng tig-isang piraso sa bawat panig ng kabute at binaon niya. Habang naglalakad, nakakita siya ng isang maliit na bahay. Ngunit upang makapasok siya, ay kailangan niyang lumiit. Kumain siya ng piraso ng kabute na nagpapaliit. Pagpasok ni Alice sa bahay, naroon agad siya sa kusina at doon ay may isang dukesa na nakatayo at may kargang sanggol. Sa sahig ay may isang matabang pusa na nakatingin kay Alice at nakangiti. Ngayon lang nakakita si Alice ng nakangiting pusa. Kaya nagtanong siya, bakit po ganyan ang ngiti ng pusa? Dahil ito ay isang Cheshire Cat, sabi ng dukesa. Maya-maya, naglaho ang pusa. At umiyak ang sanggol. Ipinasa ng dukesa ang sanggol kay Alice. Ihili mo ang sanggol at patahanin mo siya. Aalis ako at makikipaglaro sa reyna. Hinele ni Alice ang sanggol. Biglang lumitaw ang pusa at nakangiting kinausap niya si Alice. Hanapin mo kaya ang Mad Hatter at ang March Hare. Pero ingat, dahil pareho silang baliw. Pagkatapos ay naglaho uli ang pusa. Galit na sinigawan ni Alice ang pusa. Tumigil ka nga sa biglang paglaho at paglitaw. Nakakagulat eh. Nakangising lumitaw na naman ang pusa. O sige, dahan-dahan akong mawawala. Simula sa kanyang buntot, unti-unting naglaho ang pusa, maliban sa kanyang mukha. Umalis si Alice sa bahay na yon at di nagtagal ay natagpuan niya ang bahay ni March Hare. Nagtsatsaa ito kasama si Mad Hatter sa ilalim ng puno. Naglagay si March Hare ng dayami sa pagitan ng kanyang tainga. Hindi maintindihan ni Alice kung bakit kailangan maglagay ito ng dayami sa ulo. Si Mad Hatter naman ay may suot na sombrero. Sa pagitan nila, may isang daga na natutulog sa mesa. At pareho silang nagpatong ng braso sa daga. Ginamit nila itong unan. Nang makita nilang parating si Alice, tumutol sila at sinabing wala nang mapupwestuhan. Hindi no, marami pang upuan. Tinanong ni Mad Hatter si Alice. Sa palagay mo, bakit mukhang mesa ang uwak? Bakit sa palagay mo? Hindi ko alam. Nainis si Alice sa mga hangal at bastos na biro ni na Mad Hatter at March Hare. Sinabi niyang, ito ang pinakawalang kwentang napuntahan ko at umalis na siya.
napansin ni Alice ang isang pintuan sa puno. Pagpasok niya, nakakita siya ng isang gintong susi. Ang gintong susi ang nagbukas ng pinto sa isang magandang hardin. Paglabas niya sa hardin, nagulat si Alice. Ang mga hardinero ng Queen of Hearts ay pinipinturahan ng pula ang lahat ng mga puting rosas. Lahat sila ay mukhang baraha. Tinanong sila ni Alice, "Nagtataka ako, bakit niyo po kinukulayan ng pula ang mga puting rosas?" Sumagot ang hardinero, Gusto ng reyna ng mga pulang rosas, ngunit hindi sinasadya na ang napalaki namin ay mga puting rosas. Kung malalaman ito ng reyna, ipapaputol niya ang ulo namin. Sa sandaling yun, dumating sa hardin ng Queen of Hearts. Ang mga sundalong kasama niya ay mukhang baraha din. Inimbitahan ng Queen of Hearts ang kakaibang batang ito na maglaro ng croquet. Hindi pa nakakita si Alice ng isang palaruan ng croquet na tulad nito. Ang bola nila ay hedgehog at ang croquet mallet nila ay mga flamingo. Sa kalagitnaan ng laro, nag-away-away ang mga manlalaro at nagbatuhan ng hedgehog. Labis na ikinagalit ito ng reyna. Bigla siyang tumadyak sa sahig at sumigaw sa galit. Pugutan ng ulo ang lahat ng nakipag-away. Galit na galit ang Queen of Hearts. Pinahinto niya ang kasiyahan. Maya-maya, may malakas na tinig na nag-anunsyo. Magsisimula na ang paghuhukom. Ang lahat ay nagtungo sa korte. Isang paglilitis ang gaganapin para kay Jack of Hearts na di umano'y nagnakaw ng empanada sa kusina ng reyna. Hindi nahuli sa akto si Jack of Hearts nang mangyari ito, kaya hindi siya naparusahan agad. Sa isang magandang araw sa tag-init, ang ating Queen of Hearts ay nagluto ng masarap na empanada at ninakaw ito ni Jack of Hearts. Sumigaw ang hari mula sa kanyang kinauupuan. Tawagin ang unang saksi. Si Mad Hatter ang unang saksi. Nang magsalita si Mad Hatter bilang saksi sa harap ng hari, biglang lumaki si Alice. Inihayag ng puting kuneho na oras na para kay Alice na maging saksi. Nang marinig ni Alice na tinawag ang kanyang pangalan, tumayo siya agad. Nakalimutan kung gaano siya kalaki. Sumabit ang kanyang damit sa bangko, natumba ito at nahulog sa sahig ang mga miyembro ng hurado. Hiniling ng reyna kay Alice na sabihin ang lahat ng nalalaman niya. "Wala po akong alam dito," sagot ni Alice. Galit na sumigaw ang reyna. Wala! Pugutan din siya! Matapang naman na sumagot si Alice. "Wala akong pakialam sa inyo. Hindi kita reyna, kaya wala kang magagawa sa akin." Pagkasabi niya nito, ang hari, ang reyna at lahat ng mga baraha ay lumipad patungo kay Alice. Sumisigaw palayo, sinubukan ni Alice na hulihin sila. Ang lahat ng kaguluhan ay naging malaking ipo-ipo ng mga baraha na bumalot kay Alice. Pati mga dahon ay lumilipad sa paligid niya at natagpuan niya ang sarili sa pinasyalan nilang magkapatid. Tinatawag siya ng kanyang ate. "Alice! Hoy! Gumising ka!" Nang magising si Alice, napagtanto niya na ang lahat ay isang panaginip. "Oh wow! Panaginip lang pala! Ang ganda ng panaginip ko! Ate, kukwento ko sa'yo ang napaginipan ko. May nakita akong isang puting kuneho. Tapos..." Noong unang panahon, sa isang magandang bayan na matatagpuan sa pinakatuktok, ay naroon ang rebulto ng masayang prinsipe. Ito ay nababalot ng ginto mula ulo hanggang paa. May malaking pulang ruby sa hawakan ng kanyang espada at sa mga mata ng prinsipe ay dalawang kumikinang na berdeng esmeralda. Ang estatwa ng masayang prinsipe ay makikita ng lahat sa bayan at ito ay kilala na nagpapalaganap ng pag-asa at kaligayahan sa lahat. Isang gabi, dumating sa bayan ang isang maliit na ibon. Ang kanyang mga kaibigan ay lumipad sa mas mainit na bahagi ng mundo upang maprotektahan mula sa lamig.
Ngunit napag-iwanan siya. Nakita niya ang rebulto na nakapatong sa isang malaking haligi. Dito muna ako ngayong gabi. Bukas ko na itutuloy. Dumapo ang ibon sa pagitan ng mga paa ng masayang prinsipe. Ngayong gabi ay matutulog ako sa gintong kama. Nang maghahanda na siya sa pagtulog, pagpikit niya ay biglang may patak ng tubig na bumagsak sa kanyang ulo. Tumingala siya, ngunit maaliwalas ang kalangitan at hindi umuulan. Sa sandaling iyon, isa pang patak ng tubig ang tumulo sa kanyang tuka na sinundan ng isa pa. Upang maunawaan kung ano ang nangyayari, lumipad ang ibon sa ulo ng rebulto. Nakita niya na ang mga patak ay nagmumula sa mga mata ng prinsipe. Ito ay mga patak ng luha. Dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi at bumabagsak sa kanyang mga paa. Ang malulungkot niyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Nalungkot ang ibon para sa kanya. Kamusta po? Sino ka? Ako, ang masayang prinsipe. Kung ganun, bakit ka umiiyak? Noong ako ay nabubuhay pa at ang puso ko ay puso ng tao, hindi ako lumuha dahil nakatira ako sa palasyo kung saan hindi namin alam kung ano ang kalungkutan. Sa araw ay nakikipaglaro ako sa aking mga kaibigan sa hardin at sa gabi ay sumasayaw ako sa malaking bulwagan. Mayroong malaking pader na nakapalibot sa hardin, ngunit hindi ko na inisip kung ano ang nasa kabila ng bakod dahil napakaganda ng lahat sa paligid ko. At ang tawag nila sa akin ay masayang prinsipe. At masaya naman talaga ako. Ngunit nang matapos ang aking buhay, inilagay nila ako dito sa tuktok ng burol. At ngayon ay nakikita ko na ang lahat ng kapangitan at kahirapan sa paligid ko. Bagamat ang aking puso ay gawa sa tingga, wala akong magawa kundi ang umiyak. Nalungkot din ang ibon. Mayroong maliit at sirasirang bahay sa isang makipot na eskinita doon sa medyo malayo. Nakabukas ang bintana nito at nakikita ko ang isang babaeng mananahi. Mukha siyang nanghihina at pagod. Doon sa sulok, nakahiga ang kanyang sanggol na may sakit. Nilalagnat siya, ngunit walang pera ang kanyang ina. Munting ibon, maaari mo bang kunin ang hiyas na ruby sa hawakan ng aking espada at dalhin ito sa mag-ina? Sige, pero kailangan ko nang magpatuloy sa paglipad sa mas mainit na bansa. Kahit ngayong gabi lang, bukas maaari ka nang pumunta kung saan mo gusto. Bagamat nanlalamig na ang ibon at wala pang pahinga, wala siyang magawa kundi tulungan ng malungkot na masayang prinsipe. Kaya gamit ang kanyang tuka, kinuha ng ibon ng ruby mula sa hawakan ng espada ng prinsipe at lumipad sa bayan sa dilim ng hating gabi. Narating niya ang bahay at sumilip sa loob. Ang nilalagnat na sanggol ay nasa kanyang kuna at ang kanyang ina ay nakatulog na. Lumipad siya sa loob at inilagay ang malaking ruby sa mesa sa harap ng babae. Tapos ay lumipad siya sa sanggol at pinagaspas ang kanyang mga pakpak upang mapaypayan at maginhawaan ang bata. Bumalik ang ibon sa tabi ng masayang prinsipe at kinuwento ang lahat ng nangyari. Paggising niya ay makikita niya ang mamahaling bato at makakabili na siya ng gamot at pagkain nilang mag-ina. Maraming salamat. Makakatulog ka na ngayong gabi, mahal kong ibon. Pagsapit ng umaga, naghahanda na ang ibon sa paglakbay, ngunit pinigilan siya ng masayang prinsipe. Munting ibon, kaibigan ko, maaari ka bang manatili ng isang gabi pa? Kailangan kong lumipad sa mas mainit na bansa sa lalong madaling panahon. Doon sa kabilang bahagi ng bayan, nakikita ko ang binata sa isang maliit na atik. Nakaupo siya sa isang mesang puno ng papel at may mga bulaklak sa maliit na baso. Siya ay isang baguhang manunulat at sinusubukan niyang tapusin ang kanyang bagong libro. Ngunit wala siyang kahoy na panggatong o tinapay na makakain. Ayaw mo ba siyang tulungan? Pumayag ang mabuting ibon na manatili ng isa pang gabi para matulungan ng manunulat. Sa kasamaang palad ay wala na akong ruby, pero ang aking mga mata ay gawa sa napakamahal na bato na tinatawag na emerald. Kunin mo ang isa at dalhin mo sa manunulat. Nalungkot ang ibon sa kanyang narinig. Ayaw sana niyang gawin ito, ngunit nang ipilit ng masayang prinsipe, sumunod na lang siya. Kaya tinungkab ng tuka niya ang esmeralda.
Lumipad siya patungo sa bahay na tinutukoy ng masayang prinsipe. Pagdating niya, ang binata ay hindi mapakali habang ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Hindi niya narinig ang pagaspas ng mga pakpak ng ibon. Maya-maya, nakita niya ang kumikinang na berdeng esmeralda sa ibabaw ng mga bioleta. Akala niya ay iniwan ito doon ng isang tagahanga na nagustuhan ng kanyang pagsusulat. Kaya tuwang-tuwang kinuha niya ang esmeralda. Magpapaalam na ako sa'yo. Mahal kong ibon, pwede ba akong makiusap ng isang gabi pa? Halos taglamig na. Malapit ng magniebe. Kailangan ko na talagang umalis. Mahal kong prinsipe, aalis na ako. Pero hindi kita malilimutan. Huling kahilingan ko na ito sa iyo. Pakiusap, kaibigan. Sa ibaba ay may batang babae na nagbebenta ng posporo. Ngunit di sinasadyang nahulog sa tubig ang mga posporo at nabasa silang lahat. Ngayon, kung hindi siya makakapag-uwi ng pera, papagalitan siya ng kanyang ama at magugutom sila ngayong gabi. Nandoon siya umiiyak. Niwala siyang sapatos o medyas o sombrero na panglamig. Kunin mo ang kabilang mata ko. Ibigay mo sa kanya para mabuhay sila. Nang marinig ang kwentong ito, nagpa siya ang ibon na manatili ng isang gabi pa. Sige, huli na talaga ito ha. Pero hindi ko aalisin ng mata mo dahil hindi ka na makakakita. Mas nasasaktan ako na makita ang mga nagugutom at naghihirap na tao sa paligid ko. Kaya sige na, pakiusap. Pagkakuha ng natitirang mata, lumipad pababa ang ibon. Dahan-dahan siyang lumapit sa batang babae at nilagay ang esmeralda sa kanyang kamay. Napasigaw ang batang babae, "Wow! Napakagandang hiyas!" At masayang tumakbo pa uwi. Pagkatapos ay bumalik ang ibon sa tabi ng prinsipe. Nagpa siya akong manatili sa tabi mo at maging mata mo simula ngayon. Hiniling ng prinsipe sa ibon na lumipad sa buong bayan at ipaalam sa kanya ang lahat ng nangyayari. Lumipad ang ibon sa ibabaw ng bayan at nakita niya na habang ang mga mayayaman ay komportable sa kanilang mga bahay, ang mga mahihirap ay nilalamig sa labas. Pagdaan niya sa madilim na eskinita, nakita niya ang mukha ng mga gutom na bata. Sa ilalim ng tulay, nakita niya ang dalawang bata na natutulog ng magkayakap upang mapainit ang isa't isa. Pagkatapos ay bumalik siya at sinabi itong lahat sa prinsipe. Ako ay nababalot ng purong ginto. Balatan mo ako at dalhin sa may hirap ang ginto. Iniisip ng marami na nakakapagpasaya ang ginto. Pero sa totoo lang, ang pagiging malusog at kontento ang talagang nagpapasaya. Unti-unting tinuklap ng ibon ang ginto mula sa estatwa ng prinsipe hanggang sa nagmumukha na itong miserable. Binigay niya ang lahat ng ginto sa mga mahihirap. Samantala, nagsimula ng magniebe. Ngunit patuloy pa rin ang ibon na tumutulong sa mahihirap sa buong magdamag hanggang sa wala nang natirang ginto. Ang kawawang ibon ay lubhang nilalamig na pero ayaw niyang iwan ang prinsipeng mag-isa. Napamahal na sa kanya ito, ngunit alam niyang mamamatay na siya. Kaya ginamit niya ang huling natitirang lakas at lumipad sa balikat ng prinsipe. Paalam na, mahal kong prinsipe. Eddie, nagpasya ka ring lumipad sa mas mainit na bansa, aking kaibigan? Hindi masabi ng ibon sa prinsipe kung saan siya pupunta. Marahan niya itong hinalikan at bumagsak sa paanan ng prinsipe. Sa sandaling iyon ay may dumagundong na ingay mula sa loob ng prinsipe. Iyon ay ang kanyang pusong tingga na nabasag. Pagsapit ng umaga, napalibutan ng tao ang rebulto ng masayang prinsipe. Nakatingin sila sa kanya ng may pagtataka at nakita rin nila ang walang buhay na katawan ng ibon na nakahiga sa paanan nito. Napakalungkot ng lahat. Ngunit may narinig silang tinig mula sa karamihan. Ito ay ang manunulat. Ngayon ay naintindihan ko na kung bakit nagkaganito ang masayang prinsipe.
Siya at ang ibon na ito ang nagsakripisyo para sa ating kaligayahan. Kaya manatili tayong masaya at huwag malungkot. Ang dalawang pinakabusilak na puso sa bayang ito ay ang kanilang mga puso at mananatiling ganoon